baybayin ng Villanorte, dito sa isla ng Alabat, unti-unting sumisilip ang liwanag ng umaga. Tahimik ang dagat, banayad ang hangin, at ang alon ay tila sumasabay sa panibagong araw ng pangingisda. Sa ganitong oras, maagang naghahanda ang mga mangingisda para sa isang mahalagang gawain, ang pangingisda gamit ang lambat. Ito ang isa sa mga tradisyonal na paraan ng paghahanap buhay na hanggang ngayon ay patuloy na isinasabuhay sa islang ito. Habang ang iba ay natutulog pa, kami ay papalaot na. Bitbit ang lambat, pag-asa at tiwala sa dagat na araw-araw ay nagbibigay buhay sa maraming pamilya. Sa bawat paghagis ng lambat, kasabay nito ang maingat na pagtansya sa alon, hangin at galaw ng tubig. Hindi ito basta lakas lamang, kailangan dito ang tiyaga, karanasan at tamang timing. Ilang sandali pa ang lumipas, unti-unti nang hinihila pabalik ang lambat. Dito mararamdaman ang tensyon kung may laman ba ang pinaghirapan o uuwi na naman na halos walang huli. At sa pag-angat ng lambat mula sa tubig, dahan-dahang lumilitaw ang mga isda. Maliit man o katamtaman ang dami, malinaw ang mensahe. Sa dagat, walang kasiguraduhan, ngunit may aral sa bawat pagsubok. At upang maranasan ko rin ang ginagawa ng aking kasama na si GP na aking estudyante, dito ay agad kong isinuot ang aking antipara upang makita ko ang mga isda sa ilalim ng dagat. Dito ko rin napagtanto kung gaano kahirap ang sumisid sa ilalim ng dagat. Hindi ito simpleng pagpasok lang sa tubig. Sabay nito ang bigat ng alon, ang limitadong hininga at ang hindi mo alam kung ano ang nasa ilalim. Sa bawat pagsisid, kailangan ng lakas ng loob at buong pag-iingat dahil isang maling galaw lang ay pwedeng magdala ng panganib. Sa ilalim ng dagat, tahimik man sa paningin pero puno ito ng hamon. Kailangan mong makipagsabayan sa agos, magtiwala sa sarili at umasa sa karanasan na unti-unti mong natututunan sa bawat ulit mo sa paglusong. At sa bawat pag-ahon mula sa tubig, dala mo hindi lang ang pagod, kundi pati ang mas malalim na pag-unawa na ang dagat ay hindi lang pinagkukunan ng kabuhayan, kundi isang lugar na humuhubog sa tibay ng loob ng isang tao. Bilang isang taong hindi mangingisda at hindi sanay sa ganitong gawain, dito ko mas lalo na pagtanto kung gaano ito kahirap at kaingat na trabaho. Hindi ito gaya ng simpleng paglalangoy o paglalaro sa dagat. May kasamang kaba, pagkapagod at hindi pamilyar na pakaramdam kapag ikaw na ang nasa gitna ng alon at kailangan mong sumabay sa galaw ng tubig. Lahat ng kilos ay dapat may pag-iingat dahil hindi mo kabisado ang ilalim at hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa bawat pagsisid o paghahagis ng lambat. Habang ako ay nasa dagat, ramdam ko ang hirap na araw-araw nilang kinakaharap. Ang init ng araw, ang bigat ng trabaho, ang puyat at ang panganib na kasama ng dagat. Para sa kanila, normal na ito. Pero para sa katulad kong hindi sanay, isa itong malaking hamon at leksyon ng respeto sa kanilang hanap buhay. Dito ko mas naunawaan na ang pangingisda ay hindi lang basta trabaho. Ito ay lakas ng loob, tiyaga at matinding disiplina sa gitna ng kalikasan na hindi mo kayang kontrolin. Sa mga oras na ito, kami ay pabalik na sa Pangpang. Sa bawat paglapit ng bangka sa dalampasigan, makikita ang pagtutulungan. Sama-samang iniaahon ng bangka mula sa tubig, bawat kamay ay may ambag, bawat kilos ay may malasakit. At habang binubuksan ng lambat, naroon ang simpleng pag-asa. Kahit kaunting huli ay sapat na para may maiuwing ulam sa hapag. Hindi man ganun karami ang aming nahuli ngayong araw, hindi ito naging dahilan para ipagdamot. Dito, ang biyaya ng dagat ay pinaghahatian. Ang bawat isda ay nagiging simbolo ng pagkakaisa at malasakit sa pamilya. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa dami ng huli, kundi sa pagbabahagi, tutulungan at pagmamahal na bumubuo sa bawat pamayanang umaasa sa dagat. Sa huli, taos-pusong pasasalamat kay Kuya Palitz at sa aking estudyante na si JP sa pagbibigay sa akin ng isa na namang karanasan na hindi ko malilimutan. Hindi lang ito simpleng pangingisda, isa itong aral tungkol sa buhay, sa hirap ng hanap buhay at sa tunay na kahulugan ng pagtutulungan. Dahil sa inyo, mas lalo kong naunawaan at napahalagahan ang mundo ng mga mangingisda. Maraming salamat sa pagkakataon, sa pagtanggap at sa pagbibigay ng inyong kaalaman at karanasan. Muli, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli nating paglalayag.